Medyo horror lang, kwentong nakakatakot, kababalaghan at misteryo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka sa mga bagong istorya na parating. Ang nakaraan. Pero nung nasa clinic na kami, sabi niya, tawagan ko daw yung best friend niya si Sam. Tinawagan ko ilang minutes lang na dumating na. Akala ko nga nung una may relasyon sila. Umangat braso ni Kuya Piox. Pupunta na sana para umawat si Ate Mel pero bigla na lang dumating si Sam. As in, hindi ko napansin kung saan siya galing. Nakahawak na lang siya bigla sa kamay ni Kuya Piox. Si Dean, tinanong ko kung bakit. May mga lalaki sa likuran namin, sinisipan nila yung pinto. Sabihin mo kila tatay, please, natatakot ako. Kaso nung dumating kami dun, naabutan namin, nasa terrace na nila si Dean. Nagmumura yung pulis na pumunta dun sa likod. Naabutan namin nakahiga yung 7 lalaki sa may damuhan. Duguan mukha, may mga nawala ng ngipin, may namumutok yung kilay, umuungol silang lahat sa sakit. Nung makita namin si Sam, yung kamao niya puno ng dugo. Yung itsura niya nun, iba, nakakatakot. Basta nakakatakot. Nung nagising yung isa sa 7 tapos nakita siya, tangina niyakap niya yung pulis. Ikulong na lang daw siya basta wag lang palapitin si Sam sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano si Sam. Bukod kasi sa mas gwapo ako sa kanya, tao ko naman siyang maidi-describe sa inyo. May mga bagay lang talaga na gumugulo sa utak ng lingkod nyo. Parang to, one time, may kainan kaming pinuntahan sa mga kaklase ko. Baryo dito sa amin, nasa 15 to 20 minutes yung biyahe. Scenery, probinsyang probinsya. Sa likod bahay, sibuyasan, yung daan makipot na malubak. Nasa may harapan kami, nasa gilid ako ng videoke kumakain. Nung may sasakyan na dumaan, kita ko si Sam nagdadrive. Gulat ako. Yayamanin pala. Ewan ko kung bakit pero nakita niya ako. Kumaway siya sa akin. Lumapit ako. Nakipag-usap. Saglit lang, nagpaalam na siya. Pagbalik ko, saka ko lang napansin na parang lahat ng tao na estatwa at nakatingin sa akin. Pati yung nagbi-videoke na gustong basagin lahat ng pinggan ng boses niya, tumigil din. Bakit? Na-weirdohan ako sa kanila kasi sabay silang dumiling. Tinuloy ko pagkain ko. Bumalik naman sa normal. Pero pansin ko may ilan na patingin-tingin sa akin. Tapos nilapitan ako ng nanay nung may birthday. Kilala mo si Samuel? Po? Opo. Kaibigan siya nung hipag ko. Bakit po? Kaibigan? Opo. Di ko alam na taga dito pala siya. Yung hipag mo ba mahaba buhok na buhagag na medyo mataba? Natawa ako sa description niya. Saktong-sakto. Tumango ako. Lagi po ba siya dito? Hindi naman. Ilang beses lang. Huling beses nung nakarang taon pa. Akala ko aalis na siya pero nakatingin siya sa akin habang kumakain ako. May problema po ba sa kanila? Bumalik yung akala ko na may relasyon silang dalawa. Kabog ng puso ko, masakit sa ribs. Nawalan ako ng gana bigla. Wala naman, sige kain ka lang. Di na natanggal sa utak ko yun. Pati yung takot sa mga mata niya. Kaya nung birthday ko naman, pinaimbita ko yung may birthday noon sa kaklase ko. Tawagin natin siyang Bobby. Kilala mo si Sam? Medyo may tama na sila. Ako hindi pwedeng uminom kasi andun girlfriend ko. Mahirap makurot sa singit. Pero imbis na sagutin niya ako, nag-type siya sa cellphone niya. Hintik, akala ko inisnab ako. Umaakyat na lahat ng dugo ko sa ulo nang biglang hinarap yung cellphone niya sa akin. Andito siya, mamaya na lang. Taka ako, bakit kailangan pang i-type? Ang lakas-lakas ng bibig niya pag nagbibida pati pag tumatawa. Oo, andun si Sam. Andun din kasi si Dean. Sa amin kasi, kaibigan ng isa, kaibigan naming lahat. Nakikipagkwentuhan si Sam kay nanay. Siya lang nakakatagal makipagkwentuhan sa nanay namin. Kasi puro chismis kwento. Peace, Nay. Pansin ko rin iwas tumingin si Bobby kay Sam. Pero nung magbigay ng pulutan sa amin si Dean, nakita niya si Bobby. Uy! Uy, Dean, kumusta? Magkakilala kayo? Nagtataka talaga ako. Oo naman, taga kila Sam to eh. Kaibigan mo pala. Tango na lang ako. Nung natapos inuman, wala na si Sam. Si Dean umuwi na rin sila ni kuya ko. Naiwan na lang girlfriend ko, tsaka si Bobby.
Kevin, pwedeng dito na lang ako matulog. Oo naman, pero ihatid ko muna si Ana. Hinatid muna namin si Ana sa kanila. Malapit lang naman, walking distance yung dorm niya sa bahay. Habang nasa daan, napag-iiwanan ako ni Bobby. Bilis maglakad. Nung nasa bahay na kami, naglatag na ako dun sa may kwarto namin ni Kuya Joey. Tabi kami ni Kuya Joey sa papag pero nung gabing yun, sa sahig ako. Alangan naman kasi mag-isa lang dun si Bobby. Alam ko lang nandito si Sam, di na ako pumunta. Bakit naman? Takot ako dun. Kaming lahat sa amin. Grabe naman kung kayong lahat. Mabait kaya yun? Oo, weird siya pero mabait naman ah. Oo nga, pinautang nga ako noon one time eh. Binabayaran ko, di na ako siningil. Ang bait! Biglang singit ni Kuya Joey. Natawa ako pero si Bobby nakatingin lang sa may kisame namin. Parang binibilang yung mga butiki. Kabatch kita nung elementary sa Central, Kevin. Nabiltaan mo ba yung grade 4 tayo? Yung sinaksak na babae sa may harap ng school? Ako, nabiltaan ko yun. Nag-over the backwood kami ng mga classmate ko nun tapos may sigawan ng mga tao kaming narinig. Tiningnan namin yung magandang babae nakabulagta. Singit ulit ni Kuya Joey. Tsaka ni Sam yun. Anong connection nun sa takot niya sa kanya? First year high school ako nung una ko siyang makita pero si tatay ko, sabi niya nakita na niya si Sam nung bata pa din siya. Ganun na ganun daw din ang itsura niya. Na iba lang ng damitan. Naging kaibigan ko yun dati. Nasabi ko yun sa kanya. Sabi niya, tatay niya daw yun at talagang magkamukha lang sila. Naging close kayo, sabi ko. Oo, pero saglit lang. Pagdating niya kasi sa amin, nagbilang lang ng 3 buwan, may namatay. May witness pero di niya nakita yung muka. Basta likod lang. Yung likod daw, nung lalaki, puro latay ng latigo, sabi niya. Tapos, ilang araw lang namatay na yung witness. Inatake daw sa puso. Tapos lahat ng napagsabihan niya, namatay din, puro aksidente. Pero kay tatay ko na sinabi ko sa akin. Ano yung connection nun kay Sam? Ano yun? Si Sam yung pumatay, sabi ko. Kakatingin ko lang ng result ng entrance exam ko nun. Sabi ni nanay, magbe-beach kami kasi nakapasa ako eh. Si tatay hindi nakasama kasi may sakit. Sumama si Sam, niyaya ko siya. Siyempre dagat, malamang lalangoy. Ako, sila Beno, kasama si Sam, umakyat din sa may batuhan. Magdadive kami. Ako yung nasa huling linya, kasunuran ko si Sam. Pagkaubad niya ng t-shirt niya, kitang-kita ko ng 2 mata ko. Puro lata yung likod niya. Yung kumeloid pa. Pakiramdam ko lumaki yung ulo ko ng mga oras na yun. Hanggang ngayon habang nagtatype ako, sabi pa ni Bobby, lumabas sa investigasyon ng mga pulis na yung unang namatay sa kanila, yun ang pumatay sa tiyain ni Sam. Ang dahilan daw paghihinalang mangkukulam. Mula daw nun, hindi na siya sumama kay Sam kahit anong yaya sa kanya tapos isang araw, may namatay na naman sa kanila. Tatay niya. Hindi niya nasabi kung anong dahilan. Basta, pagkalibing ng tatay niya may dumating sa bahay nilang parang agent na nagsasabing may memorial plan tatay niya. May makukuha silang pamilya bilang tulong. Dahil tatay lang nila yung nagtatrabaho, malaking bagay yun para sa kanila. Pero may kung ano daw na nagtulak sa kanya na i-research yung pangalan ng kumpanya na nakalagay sa envelope. Bogus yung kumpanya. Doon rin lang niya na-realize na magsasaka lang naman tatay niya. Isang kahig, isang tuka sila. SSS nga, hirap nang maghulog. Yung pa kayang mas malaki na 320 ang hulog buwan-buwan. Sinabi niya yun sa nanay niya tsaka sa ate niya. Mula nun, hindi na nila ginalaw yung natitirang pera. Namasukan na kasambay ang ate niya habang ang nanay niya naglalabada. Siya pinag-aral. Umiiyak siyang nakatulog nun. Kaming dalawa ni Kuya Joey, nagtinginan lang buong magdamag. Kating-kati akong sabihin kay Dean. Sa tuwing makikita ko naman si Sam sa campus, nakakaramdam ako ng takot pero di ko pinapahalata. Parang naririnig ko sa isip ko yung mga sinabi ni Bobby. Nagkaroon kami ng field study pero sa totoo lang wala namang halong study. Una sa National Museum, sunod sa Manila City Hall, na di ko alam kung bakit. Sunod sa Intramuros, last stop sa my Star City. Sabi sa inyo, walang study yun eh. Nagkayayaan na sumakay sa Ferris wheel. Doon ko hinanap si Dean. Iba course niya, iba rin ang bus. Huli kami nagkita nung lunch kasi nakikain ako sa baon niya. Hinila ko siya pasakay sa Ferris wheel. Si Sam humahabol pero paandar na yung sumakay kami.
Kumaway-kaway na lang kami sa kanya. Pagkatapos mag-selfie-selfie nung pataas na, nagsimula ako. Sinabi ko sa kanya lahat. Walang preno. Nung matapos ako, hinintay ko yung violent reaction pero nakatingin lang siya sa akin. Sabi ko, di ka nagulat? Di ka natakot? Anong reaction ba gusto mo? Maghuramentado ako? Sabi niya. Wala, gusto ko lang malaman mo. Gusto mong iwasan ko rin siya? Katulad ng sinabi nung nanay ni Bobby nung unang beses akong makapunta sa kila Sam? Malay mo kasi. Malay mo siya yung pumatay? Hindi ako nakasagot. Sa totoo lang, nagigilty ako kasi mabait si Sam. Wala siyang ginagawang masama sa akin o sa pamilya ko. Maglilimang taon ko na siyang kilala. Masasabi kong kaibigan ko na din siya. Kevin, hindi naman lahat ng nakikita, naririnig. Tama na, lahat ng bagay may dahilan. May mga bagay din na hindi kailangan pang maungkat at ibaw na lang sa limot. Oo, namatayan sila. Bakit hindi din ba namatayan si Sam? Pero dapat hindi siya bumawi. Hindi siya dapat pumatay. Dapat kung alam niya, nagsabi siya sa mga pulis. Bakit Kevin? Siya ba ang pumatay? Sigurado ba sila Bobby? Bakit Kevin? Siya lang ba ang kaisa-isang tao sa mundo na may latay sa likod? Matagal akong hindi kinibuni din. Tapos na. Si Sam, dati pa rin naman trato niya sa akin. Gusto ko lang linawin na etong nangyari 3 years ago pa. Ang recent lang na nangyari yung sa last part ng una kong kwento. Pasko nung taong yun nang kibuin niya ako ulit. Tradisyon namin tuwing 25 ng umaga pupunta kaming beach. Gabi na nung makauwi kami. Si Kuya Pyok, si Kuya John, Kuya Manuel, Kuya Jervis umalis agad pa Manila. May problema daw sa building na ginagawa nila. Yung dalawang anak nila tulog na. Nasa may labasan ako nun. Nagpapaputok kasi yung iba kong pamangkin sa may kalsada. Tinabihan niya ako. Merry Christmas pala. Pati na tayo. Magkaaway ba tayo? Tumawa ako sabay sorry. Okay lang daw. Nagsorry din siya sa akin. Sabi niya nasaktan lang daw siya sa ganun na iniisip ko sa best friend niya. Yun, okay na kami. Balik sa dati. Pero paglipas lang ng ilang buwan, may nalaman ako na nagpayanig ng buo kong pagkatao. Naghatid ako ng order sa may barangay nila Dean. Malayo pa lang, kita ko na sa harap ng gate nila may nakaupong lalaki. Nung nadaanan ko, kita ko parang si Sam. Kaya nung pabalik na ako tapos makita kong nandun pa tinigilan ko ng motor. Lawak na ng ngiti ko kasi akala ko nasa Manila siya. Nung pag-agantya ng mukha niya, hindi siya si Sam. Kawig lang. Mas matanda siguro ng ilang taon kay Sam. Tinasan ako ng kilay. Sorry, akala ko ikaw si Sam. Sam? Sinong Sam? Wala. Sino bang hanap mo? Sino ka ba? Sa hipag ko yung bahay sa likod. Si Dean? Oo, si Dean. Hipag mo pala. Tara, kwentuhan tayo. Ayoko pero parang may sariling utak mga pa ako. Pinangkas ko siya sa motor. Tumigil kami sa 7-Eleven. Sabi niya bibili daw siya ng mga inom. Nagtataka pa rin ako sa sarili ko pero may part ng utak ko na nagsasabi sa akin na i-text ko si Dean. Nung makalapit siya ulit sa akin, saktong na-send ko na yung text. Tago mo yan. Kwentuhan tayo sa inyo. Inutusan niya ako. Oo, utos kasi ayoko naman talaga kaso wala akong magawa. Inutusan niya ako na dun kami sa bahay. Inayos ko yung lamesa sa labas. Dun tayo sa loob. Sabi niya. Dito na bawal kay nanay yung usok ng sigarilyo eh. Ilang beses niyang sinabi na di na siya magyoyosi. Bibigay na sana ako kundi lang tumunog cellphone ko. Si Dean, sabi niya wag daw ako sumama. Nagpaalam ako kunwari magsisiyar ako. Doon ako tumawag sa kanya pero di niya sinasagot. Bip ng bip cellphone ko. Nung tumigil ako sa pagdadial, puro text ni Dean. Huwag kang sasama. Kevin, huwag kang tumawag. Nireply ko na sabi ko bumili siya na mainom. Pumasok ka sa loob ng bahay, huwag kang lalabas. Pa-reply na ako ulit nang marinig ko yung lalaki na tinatawag ako. Mabilisan kong tinype na yung pa ako parang may sariling utak, sabay labas. Pinagkikwento niya ako tungkol kay Dean, kay Sam, sa pamilya namin. Ako naman, walang preno bibig. Hanggang sa nabanggit ko yung kwento ni Bobby. Tumawa siya kahit walang nakakatawa tapos tumayo siya, nagubad ng t-shirt. Napalunok ako nung makita ko na puro lata yung katawan niya. Natumba ako nun tsaka paatras na lumayo sa kanya nung tumalikod siya. May mga latay siya sa likod. Naalala ko bigla yung huling sinabi ni Dean nung nakasakay kami sa Ferris wheel. Hindi lang si Sam ang may latay sa likod. Pagapang akong pumasok ng bahay namin.
Si nanay nagulat pa sa akin. Nanonood siya nun ng K-drama, yung Greatest Love. Yung abnormal yung lalaki na inoperahan sa puso. Charging. Nandun lang siya sa harap ng pinto, nakatingin sa amin. Itong si nanay, nagtatanong kung bakit. Ayaw niya akong papasukin. Si nanay, yung ama niya, albularyo at kilala sa bayan nila. Siguro namana niya yung pagkasensitive ni ama sa paranormal. Dama niya sigurong may mali kasi pinamewangan niya yung lalaki. Sabi niya, "Kung mabuti intensyon mo, makakapasok ka sa pamamahay ko. Ngayon kung hindi, hanggang diyan ka lang." Tapang ng nanay ko, no? Love you, nay. Ay, ang haba na pala. Mahigit 2,000 words na. Antok na rin ako. Bukas uwi na rin kami sa amin. Wala na namang wifi. Tatry kong i-type yung iba bukas. Send ko habang nasa bus. Try ko, ha? Admin, sa sobrang excited kong mag-type sa unang story kasi nakaka-amaze yung signal ng wifi. Di ko napansin na nasabi ko yung pangalan ni Dean. Nakakayak pag mabasa niya to. Huli ako. May paraan ba para ma-edit? Kung wala naman, okay lang. Dasal ko na lang na sana matabunan to. At di niya mapansin. Tutumbong ako nun sa tuya ko. Pero okay lang. Kaya ko. Matatag ako eh. Kasi gusto kong malaman kung ano talaga si Sam, pati yung lalaki. Gusto ko siyang tawaging Rafael. Di ko talaga alam. Sorry. Sa mga nagko-comment at tinatanong kung ano ba siya. Di ko rin po alam. Hula ko lang aswang si Sam o di kaya naman mangkukulam. Hogwarts o kaya yung katulad ng Hansel and Gretel. Sa susunod na lang talaga yung kasunod kasi ang haba na. Gwapo lang po ako. Ay tao lang pala. Peace, yo! Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe. Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!